Nagsimula na sina Heijen at Jin upang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na tunggalian. Napakagaling, alam na alam niya ang pamamaraan ng swordsmanship ng angkan ng Beck, sabi ng matandang lalaki. Sigurado akong magiging maayos din siya kahit na wala ang gamot. Hindi lang kasi siya pinaniwalaan ng kanyang kapatid. Magiging pinuno ba si Tak kung sakaling mananalo sila sa sword season duel? May mga mas magandang paraan naman para mapabuti niya ang kanyang posisyon sa pamilya, sabi naman ni Yigang. Nang mga sandaling iyon pala ay naririnig ni Jin ang mga sinasabi ni Yigang at ito ay naging dahilan upang mawala sa focus si Jin. At nang dahil din dito, nagkaroon naman ng magandang pagkakataon si Heijen upang umatake kay Jin. Mag-focus ka sa iyong ginagawa, kapag nagawa mong manalo sa sword season duel, siguradong magkakaroon ka ng karangalan, sabi ni Yigang kay Jin. Hindi ako ang magkakaroon ng karangalan, ito ay walang iba kundi si Hang Nim, sabi naman ni Jin sa kanyang isip. Patuloy pa din sa paglalaban sina Heijen at Jin, ngunit sa pagkakataong iyon, nagawa ni Jin na putulin ang gamit na espada ni Heijen. Nanalo ako, sabi ni Jin, ito ay dahil sa espada, mas maganda kasi ang iyong espada kaysa sa aking espada, sagot ni Heijen. Ang panalo ay panalo, hindi na masama, sabi ni Yigang. Yigang, totoo ba ang lahat ng iyong mga sinabi, pinlano ba talaga ng kapatid ko ang lahat ng ito para sa kapakanan ko, tanong ni Jin kay Yigang. Itanong mo iyan sa iyong kapatid, sagot ni Yigang. Pero paano, hindi ba't pinaalis mo na siya, sabi muli ni Jin. Siguradong hindi pa siya nakakalayo, maabutan mo pa siya kung ikaw ay magmamadali, sabi muli ni Yigang. Sige, hahabulin ko siya ngayon, sabi muli ni Jin. Sandali lamang Jin, sabi ni Yigang kay Jin. Bakit? Tanong ni Jin. Dalhin mo ito, at ipakita mo ito sa kanya, sabi muli ni Yigang at may iniabot itong isang bagay kay Jin. Habang naglalakad palayo, nasambit ni Tak na buong buhay niya ay ginawa niya ang lahat upang patunayan na siya ay may dugong moyong. Ngunit, ang kanyang mga ginawa ay pagpapatunay na siya ay isang duwag. At ngayon lang niya napagtanto na bumagsak na ang lahat. Hang Nim, sandali, hintayin mo ako, sabi ni Jin kay Tak. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ako sinundan? Sigurado akong sinabi ko sa iyo na huwag kang susunod sa akin at may iwan ka dito, sagot ni Tak. Binuo mo ba ang lahat ng mga planong iyong ginawa para sa akin? Ang pagkapanalo sa sword season duel ay hindi para sa iyong katanyagan kundi para sa akin, sabi muli ni Jin. Iyan ba ang sinabi sa iyo ng Yigang Beck na iyon? Seryosong sabi ni Tak. Ayon kay Tak, sobra siyang naiinis dahil totoong dugo ng moyong ang nananalaytay kay Jin at taglay din nito ang talento ng kanilang angkan. Iyan ang dahilan kung bakit itinuro niya kay Jin ang Heaven and Earth Blade sa halip na Star Cloud Blade. Ang hindi niya pagsali sa Sword Season Duel ay isa din sa kanyang mga plano. Ayon pa kay Tak, iyon daw ba kaya ang totoong dahilan kung bakit itinuro niya ang lahat sa kanyang kapatid. At naisip niya kung bakit daw ba kaya niya nagawa ang lahat ng iyon kay Jin. Ibinigay sa akin ni Yigang Beck ang 7-star blade, sabi ni Jin kay Tak at ipinakita nito kay Tak ang espada na ibinigay sa kanya ni Yigang. Sobrang nagulat si Tak nang makita niya ang espada na ibinigay ni Yigang kay Jin. Ang 7-star blade ang yaman ng angkan ng moyong na nawala sa kanila dahil sa sword season duel na naganap sa pagitan ng angkan ng moyong at angkan ng Beck matagal na ang nakalipas. Paano iyan nakuha ni Yigang? Gulat na tanong ni Tak. Ang sabi ni Yigang, hiningi daw niya ito sa kanilang pinuno. Sinabi din niya sa akin na kapag nagtanong si ama kung paano natin ito nakuha, sabihin na lamang daw natin na humanga sila sa ating talento kaya ibinalik nila sa atin ang espadang ito. Pero, sinabi din niya sa akin na hindi ito libre, ayos lamang daw na paunti-unti natin itong bayaran, kung sakali daw na hindi mo ito kayang bayaran, ako ang magbabayad nito sa kanila, paliwanag ni Jin at may iniabot itong nakatuping papel kay Tak na nagmula kay Yigang,
agad namang binasa ni Tak ang nakasulat sa papel, wala tayong magagawang paraan para tanggihan natin ito, anuman ang presyo na kanyang hinihingi, hangal talaga, seryosong sabi ni Tak matapos nitong mabasa ang liham ni Yigang. Medyo nakaramdam naman ng takot si Jin dahil sa sinabi ni Tak sa kanya. Huwag kang matakot, hindi ikaw ang tinutukoy ko, ang sarili ko ang tinutukoy ko, sabi ni Tak kay Jin. Magiging masaya ka sa kanila, pagpapatuloy na sabi ni Tak kay Jin. Sige Hang Nim, nakangiting sagot naman ni Jin. Sandali lamang Hang Nim. Dalhin mo na ang 7-star blade pa uwi, sabi muli ni Jin. Ikaw ang nakatanggap niyan, kaya naman, ikaw ang magdadala niyan pabalik sa ating angkan, sagot ni Tak at tuluyan na itong umalis at iniwan na si Jin. Sa pagtalikod ni Tak ay nahulog nito ang liham na ibinigay ni Yigang at agad naman itong pinulot ni Jin at binasa nito ang liham na iyon. Sobrang nagulat si Jin sa kanyang nabasa, nakasulat kasi sa liham na iyon ang bilang ng kabayaran na hinihingi ni Yigang kay Tak. Ito ay 1,000 pilak na niyang, kailangan ko bang magbayad ng ganoong kalaking halaga dahil umalis si Hang Nim? Maaari kaya akong humingi ng diskwento kay Yigang, sabi ni Jin. Kinabukasan, sa korte ng mga nakakatanda, si Yigang ay nagtungo dito kasama ang kanyang ama. Yigang, sigurado na ako na narinig mo na ang balita, sabi ng pinuno kay Yigang. Opo, ang Red Dragon Brigade ay nakahanap na ng mga bakas at ebidensya tungkol sa mga mamamatay tao, sagot ni Yigang. Oo, tama ka, at malalaman mo din iyan sa lalong madaling panahon. Pero, teka lang, narinig ko na ang isa sa mga taga-Moyong ay umalis na. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kailangan mo silang maging kaibigan, sabi muli ng pinuno. Ibinalik na namin ang 7-star blade sa kanila, at dahil doon, kami ay magkaibigan na ngayon, sagot ni Yigang. Sabihin mo pa nga sa akin ang mga nangyari, sabi muli ng pinuno at nagkwento nga si Yigang sa pinuno tungkol sa mga planong ginawa ni Tak. Bumisita sila dito dahil nais nila na hamanin tayo sa isang sword season duel. Ang kanilang ginawa ay maaaring humantong sa isang mas malaking tunggalian, magaling ang iyong mga ginawa, ngunit, malamang na mahirap para sa iyo na asikasuhin ang lahat ng ito ng mag-isa, sabi muli ng pinuno. Naisip naman ni Yigang na alam daw ba kaya ng kanyang ama na ginamit at nagpatulong siya sa mga taga-Housek para magawa ng maayos ang kanyang mga ginawa. Natutuwa akong hindi ka nagsisinungaling nang sabihin mong ayos ka lang mag-isa, sabi muli ng pinuno kay Yigang. Pero ama, hindi po ganoon, putol na sabi naman ni Yigang. Ngunit, huwag mong masyadong puwersahin ang iyong sarili. Hindi ka naman magtatagumpay sa pagkakaibigang iyon kung hindi dahil sa espadang ibinalik mo sa kanila, sabi muli ng pinuno. Sige, sagot ni Yigang, siguradong ipinagmamalaki ka ng iyong ama, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Talaga ba? Sagot ni Yigang, habang nag-uusap sina Yigang at ang pinuno, may biglang dumating na isang lalaki, at ang lalaking ito ay si Jin Taebek. Hang Nim, Yigang, ang tagal na nating hindi nagkita. Kamusta ka na Yigang, ano naman ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Tanong ni Jin Tae kay Yigang. Si Jin Taebek ang nakababatang kapatid ni Ryu Sanbek at siya ang tiyo ni Yigang at Heijen. Siya ay tinatawag na Soul Thief of Smiling Face dahil siya daw ay walang awang pumapatay ng tao habang nakangiti. Siya rin ay isang taong walang emosyon tulad ng ibang miyembro ng angkan ng Bek. Matagal na ang lumipas, ang angkan ng Bek ay nakipaglaban sa mga bagong puwersa ng mga hindi karaniwang pangkat sa Sian. Tinambangan ni Ryu Sanbek at Jin Taebek ang Demon Point Pavilion ng hindi karaniwang pangkat at pinatay ang halos 100 martial artist. Sa matinding labanang iyon, nagkaroon ng malubhang pinsala si Jin Taebek sa kanyang ulo, at inakala ng lahat na hindi ito makakaligtas. Ngunit, nakaligtas siya pagkatapos ng operasyon na tumagal ng 3 araw. Subalit, isang piraso ng kawit ang naiwan sa kanyang ulo. Pagkatapos ng lahat,
Kahit namatay na ang kanyang mga magulang at ang kanyang sariling asawa, hindi pa din niya napipigilan ang ngumiti. Maganda ang inyong mga ginawa, sabi ng pinuno kay Jin Tae. Siyempre naman, ito ay isang bagay na kailangan kong gawin. Ipaliliwanag ko pa ang ibang detalye kapag nakapasok na tayo sa loob, sagot ni Jin Tae. Parang medyo malapit silang dalawa, sabi ng matandang lalaki. Tama ka, malapit talaga sila sa isa't isa, at saka isa pa, salamat talaga kay Tio dahil natagpuan niya ang Millennium Snow Ginseng, sabi naman ni Yigang. Di ba't sinabi ko sa iyo na walang kwenta ang kapalaran ng magkapatid na lalaki ng isang martial family, sino ang nakakaalam kung anong uri ng puot ang nasa ilalim ng kanyang nakangiting mukha, at saka, nawalan ng pangalan ang Taiyin Meridian nang dahil sa kanya. Sabi muli ng matandang lalaki, mayroon ka bang sama ng loob ng dahil doon? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Ang lahat ay nagtungo na sa loob ng korte ng mga nakakatanda. Mayroong 20 mamamatay tao, at ngayon lang kami nakahanap ng mga bakas at ebidensya. Hahaha, ang Red Dragon Brigade ay talagang nagtrabaho ng husto para dito. Kaya naman, huwag tayong masyadong magmadali. Sabi ni Jin Tae. Jin Tae, hindi ito isang katatawanan, ang imahe ng Red Dragon Brigade ay naging masama nang dahil sa iyo, sabi ng isang matandang lalaki kay Jin Tae. Tumahimik kayo, sabi ng isang matandang babae, at ang matandang babaeng ito ay si Yang Yangbek. Siya ang Great Mother Supreme Elder ni Yigang at Heijen. Red Dragon Brigade Commander. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa mga bakas at ebidensya na inyong nakalap, sabi ng Supreme Elder kay Jin Tae. Sige po Supreme Elder, sagot ni Jin Tae, ipasok siya dito, utos ni Jin Tae. Agad namang ipinasok ng isa sa mga miyembro ng Red Dragon Brigade ang isang lalaki. Ang isang babaeng miyembro ng Red Dragon Brigade na ito na nagdala sa naging bihag ni na Jin Tae ay si So Ryu. Ang lugar kung saan naninirahan si Yigang ay ang lugar kung saan ginugol ng Divine Immortal Blade ang kanyang mga huling araw. Ang taong ito na nasa ating harapan ngayon ay ang arkitekto na nagtayo ng lugar na iyon. Ilang buwan na ang nakararaan, mayroong pinaghihinala ang humingi ng blueprint ng mansyon at nag-alok ito ng 1,000 pilak na niyang, paliwanag ni Jin Tae. Pinagtaksilan mo kami para lamang sa pera, nasisiraan ka na ba ng ulo, sabi ng Supreme Elder sa arkitekto. Ako po ay lubos na humihingi ng tawad, sagot ng arkitekto. Naisip naman ni Yigang na parang mayroong kahina-hinalang nangyayari. Kinakailangan daw ba kayang humingi ng blueprint habang mayroong 20 mamamatay taong umaatake? Nang mga sandaling iyon naman ay gumamit si Jin Tae ng frequency whispering technique upang kausapin si Yigang dahil mayroon itong mahalagang naisabihin kay Yigang na hindi maaaring malaman ng lahat. Yigang, makinig ka sa sasabihin ko, mayroon akong itinatago sa kanilang lahat, sa iyo ko lamang naisabihin ang buong katotohanan, magtungo ka sa hardin pagkatapos ng pagpupulong na ito, sabi ni Jin Tae kay Yigang. Naisip naman ni Yigang na ano kaya ang naisabihin sa kanya ng kanyang tiyo at bakit daw ba kaya sa kanya lamang nito naisabihin ang lahat, ayon pa kay Yigang, ano daw ba kaya ang iniisip ng kanyang tiyo. Nagpunta si Yigang sa hardin ng angkan ng Bek, ito ang puno na itinanim ko ilang taon na ang nakalipas. Noon, ang punong ito ay mas maliit kaysa sa iyo, ngunit ngayon ay napakataas na nito. Nakikita ko na marami ng araw at oras ang lumipas, sabi ng matandang lalaki. Bakit hindi mo ipinakita ang iyong sarili kanina sa pagpupulong? Tanong ni Yigang. Hindi ba't napakaganda nitong mga kumakaway na dahon na ito? Noon pa man, ang mga punong ito ay minamahal na ng mga makata, sabi muli ng matandang lalaki at binaliwala nito ang tanong sa kanya ni Yigang. Ang puno ng willow ay sinasabing mayroong kapangyarihan na makakapagtaboy ng mga multo. Ang sanga naman ng willow ay ginagamit ng mga shaman sa mga taong sinasapian, sabi ni Yigang at agad itong pumitas ng kapirasong sanga ng willow.
Matapos kumuha ng kapirasong sanga ng willow ay agad itong inihampas ni Yigang sa matandang lalaki. Ano bang ginagawa mo? Tanong ng matandang lalaki. Gumana kaya ito, mayroon ba talaga itong kapangyarihan para matalo ang mga multo? Sabi muli ni Yigang. Parang ibinigay mo na ang iyong buong lakas na natutunan mo sa iyong pagsasanay. Sabi muli ng matandang lalaki at ito ay nakaramdam ng sobrang sakit dahil sa ginawa sa kanya ni Yigang. Pasensya na, sobra bang masakit? Sabi muli ni Yigang. Ayos lamang ako, itapon mo na nga ang sanga na iyan, sagot ng matandang lalaki. Hahaha, sige na nga, sabi ni Yigang at agad nitong itinago ang sanga ng willow sa loob ng kanyang kasuotan. Pasaway ka talagang bata ka. Sabi muli ng matandang lalaki. Agad namang dumating si Jin Tae. Yigang, kanina ka pa bang naghihintay? Napakaraming tanong sa akin ng mga elder na iyon, sabi ni Jin Tae. Ayos lang naman po tiyo, hindi pa naman po ako ganoong katagal na naghihintay, sagot ni Yigang. Heto, may regalo ako sa iyo, sabi muli ni Jin Tae at may ibinigay ito kay Yigang na isang kahon. Ano naman iyan tiyo? Tanong ni Yigang, ito ay halamang gamot na bihira lamang makita at hindi ito mabibili gamit ang lahat ng pera sa mundo. Sagot ni Jin Tae, iyan ay matatagpuan lamang sa hilagang silangang itim na ilog. Sabi naman ng matandang lalaki, bihira lamang ba talaga ang ganito? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki, syempre, alam mo bang iyan ay punong-puno ng enerhiya ng yang, nais mo bang gabayan kita upang makakuha ng ganyan? Sagot ng matandang lalaki. Maraming salamat tiyo dito sa iyong regalo sa akin, sabi naman ni Yigang kay Jin Tae. Nais kong ikaw ay lumakas dahil ikaw ay magiging isang batang pinuno balang araw, sagot ni Jin Tae. Napaka-casual naman niya at masyado talaga siyang nag-aalala para sa iyo, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Hindi ko naman siya masisisi, dahil sa aking kondisyon, hindi ako mabubuhay ng lampas sa 20 taon kahit nagampanan ko ang papel ng pagiging batang pinuno. At saka isa pa, si ama ay may sakit din sa baga, kaya naman, siguradong hindi na siya makakatagal sa kanyang posisyon. Pag nagkataon, ang susunod sa pila upang maging pinuno ay hindi si Heijen kundi isa sa mga elders. Kapag dumating na ang panahong iyon, si Tio ay magiging matanda na, at siya ang magiging unang kandidato upang maging pinuno. Ang aking pagiging batang pinuno ang tanging paraan para siya ang mamuno sa aming angkan, paliwanag ni Yigang. Paano ko naman magagampanan ang ganoong papel kung ganito ang aking kalagayan? Mas nababagay si Heijen para sa posisyon na iyon, sabi muli ni Yigang kay Jin Tae. Hindi ka dapat nagsasabi ng mga ganyan at huwag mong masyadong alalahanin ang iyong kondisyon. Bibigyan kita ng lahat ng uri ng gamot na iyong kakailanganin, sagot ni Jin Tae kay Yigang. Tiyo, ano naman po ang sinasabi mong katotohanan na nais mong sabihin sa akin? Tanong muli ni Yigang. Napaka-mainipin mo talaga, wala lang naman ito, narinig ko lang naman ito sa arkitekto. Para bang ang mga lalaki na bumili ng blueprint ay nagtanong kung iyon ba talaga ang tunay na kopya. Sa madaling salita, inimbestigahan na nila ang layout ng lugar bago nila binili ang blueprint. Ginawa lamang nila ito upang masiguro nila na tama ang layout na kanilang nadiskubre, sagot ni Jin Tae. Kung inimbestigahan muna nila ang lugar, at ginawa lamang nila iyon upang makasiguro, ibig sabihin, maaaring may hinahanap lamang sila, sabi muli ni Yigang, napakatalino mo talaga, may hinahanap talaga sila, di ba't sinabi mo na may natagpuan ka doon na isang sekretong lugar? Tanong ni Jin Tae. Opo, sagot ni Yigang, naisip naman ni Jin Tae kung nakita daw ba kaya ni Yigang sa sekretong lugar na nakita nito ang Meteor Child. Wala ka bang nakitang kaina-hinalang bagay doon? Tanong muli ni Jin Tae. Ano naman po ang tinutukoy mo? Tanong naman ni Yigang. Ito ay isang lumang alahas o isang uri ng palamuti na tulad niyang suot mo, sagot ni Jin Tae. Wala naman akong nakitang ganito doon, sabi muli ni Yigang. Talaga ba? Kung ganoon,
Iyan lang naman ang nais kong sabihin sa iyo, sabi naman ni Jintae. Inakala naman ni Yigang na mahuhuli siya ng kanyang tiyo. Nang mga sandaling iyon naman ay biglang dumating si Soryo. Mayroon namang isang tao na nais kang makita at makilala, sabi muli ni Jintae. Ako nga pala si Soryo. Ako ay isang miyembro ng Red Dragon Brigade. Maaari mo bang ibigay sa akin ang pag-aari ng aking kapatid na si Soa? Sabi naman ni Soryo kay Yigang.